Welcome po to CCF. For those of you who are tuning in online, we'd like to remind you that if you're looking for the English service, you can just scroll to the left. To the left pa yan. To the left nyo. So that you can watch the English service. At this point in time, we are actually beginning our 3 p.m. service, which is usually Taglish. Mas maraming tag than lish. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Magandang hapon. Ayan. We are opening a new series today and the series is entitled Alpha and Omega. Alpha and Omega. Ano pong naiisip ninyo pag narinig niyo yung salitang Alpha and Omega? Omega fish oil ba yan? yung mga vitamins na naiisip nila. Pag Alpha and Omega, tingnan po ninyo yung title natin. Ang sabi ho sa title natin, Knowing the God of Love in the Old and New Testament. So, kikilalanin natin. Paano ba kayo nang kikilala ng tao? Paano nyo po kinikilala? Sino dito may asawa na? May asawa na, taas kamay, thank you po. Paano nyo kinilala yung inyong magiging asawa? Naiisip nyo ba? O kilala nyo ba talaga yung asawa ninyo? Baka mamaya hindi pala talaga kayo magkakilala. Di ba? Tingnan ho natin kung magkakakilala tayo dito. Meron lang po akong ilang mga tanong. Meron nagko-comment sa YouTube. Nagsasabi, bakit daw laging nagtatanong ako? Bakit? Gusto ko. Gusto ko makilala yung mga kasama ko dito. So, gusto ko malaman, pag-relate kayo dun sa tanong ko, itataas ninyo yung kamay ninyo. Okay ba? Hanggang dyan sa taas, nakikita ko po kayo. Okay? Ang una kong tanong, ang unang statement, first time ko sa CCF. Taas kamay. First time mo sa CCF. Meron tayo dito. Ayan, hello po. Hello. Ayan, palakpakan naman po natin sila. Hello, welcome po. Welcome, welcome. Okay. Susunod kong tanong, tulog na ako by 9 p.m. Tingnan nga natin kung ang CCFers, anong 9 p.m.? Mayroong mga tulog na by 9 p.m. Kaunti lang sila kasi yung karamihan sa inyo tulog na by 3:30 p.m. Talagang sinakto nyo pa sa service. Susunod. Eto medyo kwela lang to ha. Hindi kumakain ng sinigang. Kahit anong sinigang, ayaw mo ng sinigang. Meron ba? Meron sa taas Pero konti lang kayo. Yes, nanalo ang sinigang. Etong susunod kong tanong. Parte po kayo ng isang D group. You are part of a small group. Taas ang kamay. Ayun, Lord, dumadami na po ang nagdi-D group sa 3 p.m. service. Palakpakan po natin si Lord. At dahil dyan, ang susunod kong tanong, taas po kamay ng mga D group leaders. Yung mga nasa D group, sila din yung nagtaas. Wala silang kasama sa D group. Sila din palang nagkita. Eto, masaya ang buhay pag-ibig. Taas kamay. Aba naman. Hindi halata, ha? Kanino malulungkot sila masaya ang buhay pag-ibig. Ako yan. Eto, agree kayo sa sasabihin ko. I love you, Lord! Yan! Di ba? Kilala natin ngayon ang isa't isa kahit medyo konting bahagi lang yon. Bakit? Bakit natin nakilala? Kasi nagtanong tayo, tinanong natin yung mga bagay na gusto nating malaman, at ngayong alam nyo na yung mga katabi ninyo, alam ninyong 9 p.m. tulog na sila. Sabihin nyo, 9 p.m. matutulog ka naman na. Huwag ka matulog ngayon. Malapit na yung 9 p.m. Okay? Malapit na tayo dyan. Bakit natin kailangang malaman o kilalanin yung God of Love in the Old and the New Testament? Mahalaga po ito kasi maraming tao gusto nila yung God of the New Testament. Bakit? Kasi mabait, loving, may nakitang nagkakasala, finorgive. May nakitang nagkakamali, sinabi, I have forgiven you, sin no more. Parang gusto ko yun. Ayaw nila yung God dun sa Old Testament. Bakit? Kasi dun sa Old Testament, kapag nagkamali, binabato ng bato. Di ba? O di kaya kinalamo ng lupa yung mga nagkakasala. Pero hindi po nagpapalit ng Diyos. Ilan ba ang Diyos sa Bible? Isa lang ang Diyos. Di ba? So kahit Old Testament yan o New Testament,
Iisa ang Diyos. Ngayon, marami lang siyang iba't ibang karakter. Kaya nga ho sinabi ni Jeremiah ito. Sabi ni Jeremiah sa Jeremiah 9:23-24, ito raw ay sinabi ng Panginoon sa kanya bilang siya ay propeta. Let not a wise man boast of his wisdom. Huwag kayong magyabang sa dami ng kaalaman ninyo. Let not the mighty man boast of his might. Huwag niyong ipagyabang din na kayo'y malakas, matibay ang tuhod ninyo, matibay ang suntok ninyo, may muscle kayo, 10 ang biceps nyo, 10 ang biceps. Sobra-sobrang biceps naman yun. Di ba? Let not a rich man boast of his riches. Huwag mong pagyabang na mayaman ka, huwag mong pagyabang na marami kang pera. But let him who boasts, ano daw ang pwede mong ipagyabang? Boast of this, that he understands and knows me. Sino yung me na yun? Yun po, ang Panginoon. I am the Lord who exercises loving kindness, justice, righteousness on earth. I delight in these things, declares the Lord. Kung meron po tayong ipagmamalaki, yun ay yung kilala nating lubusan, ang Panginoon. Ang tanong, kilala nyo bang lubusan si God? Yun, may mga matitindi tayong amen. Sinabi ho natin to mga kapatid, that our God is a way maker and a miracle worker. Kaya kung sa palagay mo, wala na akong magagalawan dito, our God, He makes a way. Diba? When there seems to be no way, God can make a way. Kapag po kulang tayo sa milagro at hindi natin kakayanin ito, sumasandal tayo sa Panginoon kasi ang Panginoon natin gumagawa ng milagro. Agree ba kayo that our God is a way maker and a miracle worker? Sumunod, sinabi rin po sa Biblia na ang ating Panginoon ay sovereign Lord of all. Ibig sabihin, kahit sino pang tumayo dyan at mag-Diyos-Diyosan, lahat sila luluhod dahil iisa lang ang Diyos na dapat pinupuri natin. He is the sovereign Lord of all. Ano pa? He is abounding in steadfast love. Pag kinilala nyo si God bilang abounding in steadfast love, hindi nauubos. Consistent yung pag-ibig. Kaya nyo bang sabihin na yung love ninyo ay steadfast? Kaya nyo, yung sarili nyong love ha? Kaya nyo bang sabihin na yung love ko para sa asawa ko, sa anak ko, sa mga kapamilya ko, o sa mga kaopisina ko, steadfast love to? Agree ba kayo? Ayun, may mga humihindi na. May mga honest tayo dito. Siyempre, maiinit ang ulo mo, malikli ang pasensya mo, di ba? Minsan na-challenge ka talaga. Pero itong Diyos natin, iba. He is abounding in steadfast love. Sinabi rin sa Bible that He is holy and just. Ibig sabihin, kung may kasalanan ka, bawal ka magreklamo kay God. Lord, ba't di mo ako pinapansin? Lord, ba't di mo ako pinapakinggan? Teka lang, ikaw ba nabubuhay according to His terms? Ikaw ba ay nabubuhay according to His standards? Kasi He is holy and He is just. Ibig sabihin, fair siya, patas siya. Kapag siya'y nagparusa sa isang tao, ito ay dahil tamang parusahan itong taong to. Kapag siya'y nagbigay ng pagsubok sa'yo, ito ay dahil merong inaayos ang Panginoon sa puso mo. Holy and just ang ating Panginoon. Ano pa? He is the light of the world, liwanag ng ating buhay. He is the good shepherd and He is our rescuer and redeemer. Kung naghahanap kayo ng magliligtas sa inyo, kung naghahanap kayo ng magtatanggal sa inyo diyan sa kadiliman o sa disappointment o sa kinalulugmukan ninyong problema, isang tawag mo lang kay Lord, sasagot siya. Ganong ka-faithful ang Panginoon natin. Ngayon, ang tanong, na-experience mo ba siya? Kasi to know God, kailangan nararamdaman mo siya. Kailangan totoong-totoo, yung mga qualities na yon, totoong-totoo sa buhay mo. Paano natin yun gagawin? Yun po ang pag-aaralan natin sa series na ito. Sabi po ni Isaiah, propetang si Isaiah, sa Isaiah 44 verse 6, Thus says the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. There is no God besides me. Ilan daw po ang Diyos sa Bible? Iisa lang. At sinabi dito, I am the first and I am the last. Akong umpisa, ako ang dulo. Parang yung Alpha and Omega. Alpha is the first letter of the Greek alphabet.
Omega is the last letter. Yung omega po ay hindi letter O. Kasi meron talagang Greek letter O. Ano yun? Omicron. Kaya nga may Omicron virus, di ba? Omicron. Pero yung O, omega, ang drawing doon ay parang W. Yan. So yun ang huling letra sa kanila. Alpha to omega. Yung buong setup na yon, simula umpisa hanggang dulo, iisa lang daw ang Diyos. Consistent siya, hindi siya nagbabago. Ano pa? Pag po binuklat ninyo ang huling book sa Bible, anong makikita ninyo? Revelation 22. Anong sinabi ng Panginoon? I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. May kanta po sa mga Pilipino ngayon, usong kanta, yung sabi, ikaw ang umpisa at dulo ng habang buhay ko. Actually, yung umpisa at dulo ng buhay natin, Panginoon eh. At ang bida doon ay yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yun ang dapat niyong pinupuri. Iisang Diyos ang ating pinupuri at isang Diyos ang bibida sa series na ito. Mag-uumpisa po ang ating kwento ngayong hapon dito sa kwento kung kailan po pinalaya ang mga Israelites. Alam niyo po bang lumaya sila? Bago pa man po sila maging Israelites, na wala po silang identity. Hindi po nila alam kung anong tawag sa kanila. Sila po ay nasasadlak, sila po ay nandoon sa slavery in the land of Egypt. Sino nang nakapanood ng Prince of Egypt? Taas kamay. Sino nakapanood ng The Ten Commandments? Taas kamay. Sinong nakapanood nung bago sa Netflix ngayon? Ayun na, nagtaas na sila ng kamay. Alam na niya. Oo, napanood ko na yan. Oo. Di ba? Meron na rin bago ngayon sa Netflix discussing yung kwento ni Moses. At kung paano niya dinala yung 600 mga tao mula sa, tama ba? 600, 600. 600,000 tao ng lahi ni Israel ay inilabas niya from Egypt papunta doon sa Promised Land. Ang kwento po natin ngayon ay pinakamagatang rescue and response. Kapag po rescue and response, na ano pong naiisip ninyo? Ambulansya, fire truck, di ba? Pag maingay yung, meron ba kayo experience sa gabi, yung pag matutulog kayo, tapos may wangwang, ang ingay nung wangwang, ano pong ginagawa ninyo? Tumatayo kayo, tapos inaamoy nyo yung mga kuryente nyo, di ba? Dito ba yung sunog? Hindi dito. Tapos nababalik na ko sa tulog. Pero oras na maramdaman mong kapitbahay mo yung nasusunog, anong gagawin mo? Maghahanap ka ng magliligtas sa'yo, maghahanap ka ng tutulong sa'yo. Rescue, yung tawag doon. And then yung response, pag na-rescue ka, anong reaction mo? Nagte-thank you ka ba? Di ba? Nagpapasalamat ka ba kapag iniligtas ka o inilayo ka sa kapahamakan? Dapat nagpapasalamat tayo. So yan po ang pag-aaralan natin ngayon, knowing the God of love sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas, ano yung ating itutugon sa kanya. Unahin na po natin, 2 punto po tayo para sa rescue at ang una dyan ay yung pangako. Nag-uumpisa ito sa isang pangako. Sa isang pangarap pala itong kakantahin ko. Hindi. Alam niyo bang ginagawa sa pangako? Ano pong ginagawa sa pangako? Tinutupad. Tama yung sagot. Yung isa sumagot doon ng pinapako. Hindi po. Kaya nga po kapag kayo ay boboto ng politiko, pag napwesto sila doon sa pwesto nila, sisingilin nyo sila kasi nangako sila eh. Di ba? Ang pangako, hindi pinapako. Ang pangako, tinutupad. Tingnan nyo po ito. Hindi ko alam kung alam ninyo yung salitang, hindi ko alam kung alam nyo to Sorry, sana may mga nakakaintindi ng Tagalog dito. Panatang Makabayan. Sino nakakaalam ng Panatang Makabayan? Aba, hindi nyo pa nakakalimutan, di ba? Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukup ko pa ko tinutulungan, maging matatag, masipag at marangal. At dahil mahal ko ang Pilipinas, nakita niyo umpisa,
Yeah? Iniibig niya yung Pilipinas. Andyan yung commitment niya, andyan yung mga magagandang nangyari. Dahil mahal ko ang Pilipinas, anong gagawin niya? Anong pangako niya? Anong panata niya? Diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ibang version po yung nire-recite ko. Yung mga mas matatanda po sa atin, ibang panatang makabayan. Yung kabisado ninyo. Yung sa akin po, yung sa generation ko. Ngayon, iba na yung panatang makabayan nila. English na, I pledge allegiance to the flag of the Philippines. Pero bakit tayo nagpapangako ng ganun? Nakita nyo sa panatang makabayan? Nakita nyo, dahil mahal ko ang Pilipinas, kaya ko to gagawin kasi mahal ko yung bansa ko. Ganon din po kayo kapag kayo ay kinasal. Sasabihin po sa inyo ng pastor na nagkakasal sa inyo, anong magiging vows, anong magiging pangako mo. Kadalasan po ako pag nagkakasal, sinasabi ko po doon sa mga kinakasal ko, okay namang maganda yung vows ninyo para maganda sa SDE. Pero tatandaan ninyo na pag kayo ay nag-vow, naghihintay akong marinig anong pangako mo doon sa inaasawa mo. Kasi yung ibang vows po, nung bata pa lang tayo, ito nang naramdaman ko. Asan na yung pangako? Asan na? Magkikwento ka lang yan. Hanggang natapos na. And I love you, parang I love you. Ano ba yung mga vows niya? Parang talagang nag-e-enjoy ako na ikaw ang magiging asawa ko. Tapos na. Sa isip ko, ano ba ito? Walang pinangako. Lumusot ka, ha? Di ba? Dapat hahanapin mo anong pangako. Ano yung binibigay na pangako. Tingnan nyo si Lord. Anong pinangako ni Lord? Basahin natin Genesis 15. Si Abram, natutulog pa lamang, and then behold, terror and great darkness fell upon him. At doon sa kanyang panaginip o doon sa kanyang encounter with God, kinausap siya. Sinabi ng Panginoon sa kanya, no, for certain, may kasiguraduhan, mangyayari ito, hindi to fake news, tutuparin ko ito. Your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved, oppressed 400 years. Bago pa man po dalhin si Abram sa promised land, isipin po ninyo kayo si Abram, dadaling kayo sa promised land. Sinabi sa inyo ni Lord, bago ka makarating doon, magiging slaves muna kayo. 400 years. 400 years. Imagine niyo po, ano pong bansang sumakop sa Pilipinas ng pinakamatagal? Espanya, Castilla. We were their colony for how many years? 300 plus years. At dahil sa 300 plus years na yon, marami sa atin ngayon, meron tayong mga ugali, tradisyon na nakokopya mula sa Kastila. Di ba? Kaya nga ho tayo nagsiesta. Kaya naman po dito, kitang-kita ko na kung sinong nagsiesta. Opo. Kastila po ba kayo? Di ba? Siesta. Kaya may manyana habit tayo. Di ba? Itong lahat ng tayo mga tradisyon. Noche Buena. Kastilang impluensya yan. Bakit? Sa tagal ng panahong sinakop ka, nakokopya mo na sila. Imagine niyo po itong mga taong ito na magiging alipin at uusigin sila for 400 years. Hindi lamang po katawan nilang mapapagod dito. Pati yung kanila mismong identity, basag. Yung mismong kanilang identification of themselves, hindi na nila mapanghahawakan yun kasi buradong-burado na sila. Alipin ang turing sa kanila. Pero anong sinabi ng Diyos? I will also judge the nation whom they will serve. Kita nyo? Babawi si Lord. And afterward, they will come out with many possessions. Titignan natin kung paano ito matutupad ng Panginoon as we go ahead with the story. Ngayon, rescue, may promise, pero kailangan makita natin ano yung problema. Ano ba yung nangyari? Tingnan po ninyo ito, this is the problem. Exodus 1. Pumunta ho kayo sa Exodus 1. Ang sabi ho dito sa verse 13, the Egyptians compelled the sons of Israel to labor rigorously. And they made their lives bitter with hard labor in mortar and bricks and at all kinds of labor in the field. All their labors which they rigorously imposed on them.
Parang tongue twister po, no? Parang paulit-ulit lang yung mga salita. Ako rin, nabubulol eh. Pero anong ibig sabihin nito? Pinapahirapan sila. Ano bang nangyari? Pumunta po sila, ang lahi ni Jacob, yung 12 sons niya, di ba? Na unang nakapunta doon si Joseph, tapos nagkaroon ng famine, tagutom, so pumunta yung pamilya niya doon, at binigyan sila ng area sa Goshen, sa Egypt, para doon tumira yung pamilya ni Joseph, ni Jacob. Itong 12 tribes na sinasabi natin. Ang lagay, dumami sila ng dumami. At ang pinagpapala talaga ng Panginoon, yung kanilang mga crops, yung kanilang mga flocks, talagang parang mas mayaman na sila kaysa dun sa mga may-ari talaga ng lupa. Kaya anong ginawa sa kanila? Sabi ng mga taga-Egypt, hindi naman tayo papayag na mas makapangyarihan yan sa atin. Gantong gawin natin, ipapasa ilalim natin sila. Susunod sila sa atin, aalipinin natin sila. So ganon na naging kwento nila at ang buhay nila for 400 years, mga alipin sila ng Ehipto. Sa tagal at dami ng henerasyon na yon, sa palagay po ninyo, nagkaroon ng impluensya yung Egypt sa kultura nila? Siguro, no? Kasi tayo nga sa Pilipinas, 300 plus years lang, medyo nakopya na natin agad yung mga sumakop sa atin. Paano pa sila? 400 plus years silang nasa Egypt. So, ang problema doon is pinapahirapan sila at umabot sa punto, according to Exodus chapter 2, the sons of Israel sighed because of the bondage and they cried out. Nagmakaawa sila sa Panginoon and their cry for help because of their bondage rose up to God. So God heard their groaning and God remembered His covenant with Abraham. Ngayon, pag nabasa niyo po yung salitang remembered, kadalasan yung mga taong pilosopo sinasabi, nakakita mo? God remembered. Kung God remembered, ibig sabihin, God forgets. Di ba? May ganong konsepto tayo na, sinabi sa Bible, God remembered, ibig sabihin, nakakalimot ang Diyos. Kayo ba tanggap niyong nakakalimot si God? No. It's a firm no. Di ba? Bakit? Bakit hindi? Kasi alam ng Diyos lahat. Hindi siya pwedeng makalimot. So anong ibig sabihin na God remembered? Kailangan po niyong malaman nito, kaya bibigay ko to sa inyo. Sa Hebrew po, ang salitang yan ay chakar. Okay? Chakar. Ang ibig sabihin po niyan, you take what you remember and you employ your hands, feet, and lips and engage in whatever action that remembrance requires. Ibig sabihin, umaaksyon. Hindi nakalimot tapos naalala, pero napaisip ka, kaya ka umaksyon. Hindi niya kinalimutan, pero nag-take action ang Panginoon. Dahil narinig na niya sa wakas, siguro sa umpisa ng mga first 30, 50 years, masayang buhay nila doon. Siguro nung first 100 years, kaya pa natin to. First 200 years, okay pa tayo, okay lang eh. Pero 300 years na. Hindi na nila kaya. Magpo 400 years na. Talagang, Lord, maawa ka na sa amin. Hindi na kami nakalabas dito. Nagmakaawa sila kay Lord. Diba? At sinabi nila kay Lord na tulungan nyo kami. At narinig sila ni Lord. Ano po ang comfort na ito na binibigay sa atin? Ang comfort nitong binibigay sa atin ay ito. Our problems may be great, but God's promises are greater. Malaki man ang problema mo, pero mas malaki ang Diyos mo. Malaki man ang mga challenges na hinaharap mo, pero mas makapangyarihan ang Diyos mo. Hindi magagapi ng problema mo ang Diyos mo. Siya palagi ang aangat. Siya palagi ang bibida sa kwento. Kaya praise God na ganito po ang ating Panginoon, di ba? Praise God! Tingnan po ninyo sinabi sa Deuteronomy. Ito po ay nakalabas na sila sa Ehipto nito. Ang sabi po dito, the Lord did not set His love. Ang love po na yan sa Hebrew ay kashak, na ang ibig sabihin hindi kayo kinapitan, hindi kayo tinali ni Lord sa kanyang sarili dahil kayo ay marami. Hindi yon ang basihan ng pagpili ni Lord sa kanila. Because, sabi dito, for you were the fewest of all peoples. Hindi kayo minahal ni Lord dahil ang dami ninyo, ang yaman ninyo, ang galing ninyo. Wala, hindi tungkol to sa inyo. Anong sinasabi? But because the Lord
loved, ito na yung totoong salitang loved, Ahab, loved you, at kasama kalakip ng pagmamahal na yun ng Panginoon, He keeps the oath which He swore to your forefathers. Nakikita po ninyo, ang pagmamahal ng Panginoon, kalakip doon, kasama doon yung pagtupad sa pangako. Hindi siya papayag na hindi matutupad yung pangako niya. Kasi kung mahal ka niya, tutuparin niya. Magiging faithful siya dun sa pangako. Kaya nga galit tayo sa mga kwentong kabit, di ba? Galit ba rin kayo doon? Di ba sa mga palabas sa TV, lahat na lang sila may kabitan. Pag pinagdugtong-dugtong mo sila, parang pare-parehas ang kwento nilang kabitan sila lahat. Ayaw natin yon. Bakit natin ayaw yon? Kasi ang paniwala natin, pag sinabi mong mahal mo ako, akin ka, ako'y iyo. Hindi pa pwedeng merong ka extra. Di ba? Ang Panginoon natin, ganun ka-faithful. He kept the oath which He swore to your forefathers, and the Lord, anong ginawa niya? He redeemed you from the house of slavery. Niligtas niya kayo. Paano niligtas ni Lord ang kanyang mga tao? 10 plagues of Egypt. Alam niyo naman po ang 10 plagues of Egypt? Sino na nakabasa ng 10 plagues of Egypt? Taas kamay. Tinitingnan ko lang din po kung gising. Aba, marami talagang hindi pa alam na 10 plagues pala yun. Opo, sabihin ko po sa inyo, water turns to blood. Inatake sila ng mga palaka. Inatake sila ng mga lisa or gnats. Inatake sila ng mga langaw o bangaw. Nagkaroon ng sakit yung kanilang livestock. Ibig sabihin yung kanilang mga baka, kambing, tupa. Nangamatay yun lahat. Nagkaroon sila ng mga pigsa na hindi mapapagaling. Umulan ng apoy sa kanila at bato, hail and fire. Locust, kinain yung kanilang mga pananim. Darkness, nagdilim sa buong Egypt. Puwera na lang dun sa lupa ng mga Israelites. And then yung death of firstborn. Itong mga plagues na ito ay binigay ng Panginoon sa Egypt para makita nila kung sinong kinakalaban nila. Diba? Dahil ang Diyos, sinasabi natin kanina, He is Lord of all. Ang Egypt po, marami silang iba't ibang mga Diyos. Diyos-Diyosan ang tawag. Idols na wino-worship nila. At ito ay mali. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Tingnan po ninyo, yung Nile to blood, ang nilalabanan po natin, si Apis, si Isis, tsaka si Num. Gods associated with the Nile. Yung mga palaka po, meron silang Diyos na palaka. Frog-headed goddess of birth. O sinugod sila ngayon ng palaka. Ganun po yun nangyari. Tingnan nyo, sa lahat ng yan, merong kinakalabang Diyos, si God. Sinasabi ni God, yan ang ba Diyos nyo? O tingnan yung gagawin ko sa inyo. So lahat ng to, talagang tinamaan nung ginawa ni Lord yung plagues na yon. Kung kayo ay Egyptian, at nagdadasal kayo, kunyari, nagdadasal kayo, sabihin natin to, flies. Lumapit kayo kay watch it. Binabangaw kayo, watch it, tulungan mo ako. Tapos biglang dumami lang yung langaw bigla sa inyo. Anong sasabihin ninyo? Totoo ba si watch it? Di ba? Bakit hindi mapaalis ni watch it yung langaw? Bakit? Kasi hindi siya totoo. Yun yung punto. Di ba? So lahat ng ito, talagang ang pinapakita ni Lord, yan ang Diyos nyo, mas malakas ako dyan. Hindi yan ang tunay na Diyos. Bakit no kailangan ipakita sa inyo? Kasi kailangan po ninyong malaman na hindi lamang sila nililigtas sa cruelty ng Egypt. Sila po ay nililigtas doon sa false concept na pinipresenta sa kanila ng Egypt. Kasi ang Egypt, pinapakitaan sila, eto ang mga Diyos, purihin nyo sila. Sinasabi ng Panginoon, hindi Diyos yang mga yan. Lahat yang mga yan, susunod yan sa akin. Ako ang may control dyan. Talagang pinakilala ni Lord kung sino siya dito sa Egypt. So ano pong nangyari? Sinabi ni Lord, bilang pinakahuling sapak, ito yung parang winning punch ni Manny Pacquiao, di ba? For I will go through the land of Egypt on that night and will strike down all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. Taas nga po ng kamay ng lahat ng panganay. Imagine niyo na lang po kung nangyari to sa atin. Wala po yatang matitira. Bakit naman lahat ng panganay nagsimba ngayon? Parang
Tapos biglang eto pa yung message no? Against all the gods of Egypt, I will execute judgments. Ipapakita ko sa inyo na ako talaga ang Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi ng propetang si Ezekiel. Sabi niya dito, cast away each of you. Ito ay si God ang nagsasalita kay Ezekiel. Cast away each of you the detestable things of his eyes, and do not defile yourselves with the idols of Egypt. Sinasabi ng Diyos doon sa mga tao na Israelites, pero hindi pa sila Israelites noon, mga anak ni Israel. Sinasabihan na sila, huwag kayong kikiling sa mga idols ng Egypt. Huwag kayong pupuri at sasamba dyan sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. But they rebelled against me and were not willing to listen to me. Ang tigas ng ulo nila, ayaw nilang makinig. They did not cast away the detestable things, nor did they forsake the idols of Egypt. Ibig sabihin, sila rin mismong mga Israelita, nagkakamali na. Marami pong tao nagsasabi, bakit ang tagal? Kung ililigtas naman pala sila ni Lord, bakit pinatagal pa ng 400 years? Bakit pinaabot pa ng ganong katagal? Alam niyo po yung rason? Kasi mismong sila, hindi sila matino. Sa lupain ng Ehipto, nalilimutan din nila yung kanilang Diyos. Kaya pinapakita sa kanila ni Lord, ako magpapakita sa inyo na ako ang Diyos. I resolve to pour out my wrath on them to accomplish my anger against them in the midst of the land of Egypt. Ngayon, ang tanong po sa inyo, sa ating lahat, tayo ba? Meron din ba tayong sinasambang mga Diyos-Diyosan? Marahil wala. O pwedeng siguro lumaki kayo sa kulturang nagdadasal kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pero bukod doon, meron tayo sa buhay natin na hinahabol natin at ginodiyos natin. Kumbaga may Diyos ka na, may extra Diyos ka pa. Bakit? Hindi pa sapat yung Diyos mo? Gusto mo pa ng isa pang Diyos? Ano ba yung mga ginodiyos natin? Wealth, possessions. Lahat ng mararamot, itong Diyos nila. Diba? Ayaw kong magbigay, akin to. Fame, popularity, success, status, power, control, career. Yung iba po sa atin, relasyon. Ang ginodiyos natin yung relasyon. Kaya kapag nakipag-break sa'yo, para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Wala nang saysay ang buhay ko. Iniwanan niya ako. Bakit? Bakit? Kunyari, 18 years old ka na. Jowa mo siya nung 18 years old ka. 19 years old ka, nag-break kayo. Isang taon lang yon. Ay, paano ka nabuhay nung 18 years? Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi ko kaya nang wala siya. Ano ka ba? Nabuhay ka na nga 18 years eh. Pero sinasabi ko to kasi totoo. Naramdaman nyo ba yon? Pag kunyari may jowa kayo, tapos nag-break, parang feeling mo wala nang say-say yung buhay mo. Yan, dyan tayo magaling. Idolatry yan. Niyayakap mo yung isang tao na parang ito na talaga. Ito na kaya ako nabubuhay ay para dito. O yung iba sa atin, physical pleasure, political ideologies, self-centeredness. Yung iba, revenge. Gusto maghigante, ano ka, teleserye? Kaka-teleserye mo yan. Di ba parang, sa araw na to maghihiganti ako, luluhod ang mga tala. Huy! Masyado kang na-addict. Tigilan mo yan. Di ba? Kadalasan po, inaagaw ng mga bagay na ito, yung atensyon natin, na imbis na nakatingin tayo sa Diyos, inaangat nga natin siya eh. Imbis na nakatingin tayo sa Kanya, nandito tayo nakatingin sa mga bagay sa paligid natin, nakaakala natin, magbibigay nung kailangan natin. Magkakamali po tayo dyan. Ang tingin sa taas. Kasi ang tapat, Diyos na dakila. Yun po ang ating tunay na inaasahan. Paano pinakita yan? Rescue. Paano sila iniligtas? No? The Passover. Alam niyo po ito kasi nabasa na natin to kanina. So, sinabi po ni Lord kay Moses and Aaron, this month shall be the beginning of months for you. Ito nang bago niyong umpisa. Naalala niyo yung feeling kapag bagong taon? Yung parang mag-move on kayo, kakalimutan nyo na lahat ng mga problema. Di ba kahit na kasama nyo naman to sa bahay, wala namang nagbago talaga dun sa members ng family. Pero pakiramdam ninyo, pag New Year, baka sakaling magbabago na this year.
Parang height lang natin, di ba? Ilang beses kayong tumatalong-talong ganyan. Happy New Year! Tapos talong ka talaga, Lord, please, please. Tapos hindi, ganun ako nung bata eh. Minsan hindi na ako nagpapaputok, tumatalon na lang ako. Wala. Sa talong ko yata, napugpog yung yung katawan ko. Wala, hindi ako lumaki. Di ba? Pero ito, tingnan nyo. This month shall be the beginning of months for you. It is to be the first month of the year to you. Bakit? Espesyal na espesyal ito. Tandaan nyo ito ha. Ito yung pinapagawa ko sa inyo ha. On the 10th month of this month, they are to each one take a lamb. Bawat isang household sa kanila, mayroong tupa o mayroong kambing na kukunin, lamb for each of the household. Ano pong mangyayari dun sa lamb na yon? Your lamb shall be an unblemished male. Mahalaga ito. Anong ibig sabihin ng unblemished male? Pag sinabi niyo pong unblemished, pag nanonood kayo ng commercial sa TV, unblemished skin, anong ibig sabihin? Malinis, walang problema, walang sakit, walang pagkakamali sa kanya, perpekto. Walang bahid ng dumi, walang bahid ng sakit. Yun ang isasakripisyo nila. Nakikita nyo ba kung gaano kahalaga ito? Kung kayo ay susunod kay Lord at hinihingi ni Lord yung unblemished lamb. Yung unblemished lamb, pwede mong ibenta. At mabebenta mo yan ng mahal kasi unblemished yan. Pero ang hinihingi ni Lord, yung unblemished male. Give me your best. Akin na yung best mong lamb. Anong gagawin? Keep it until the 14th day and then papatayin. Yung hindi bebenta, papatayin. At anong mangyayari? Napaka-costly niya na. Ibig sabihin, pwede niyang ibenta ng mas mahal yun, pero etong gagawin niya. You take some of the blood and put it on the 2 doorposts, ito, tsaka ito, tapos on the lintel of the houses, dito sa taas. Now you shall eat it in this manner, with your loins girded. Ibig sabihin, nakasinturon na sila, nakaready na sila. Parang ganito po yan. Dito po sa service sa CCF, kapag po nagtayuan na kayo at nag-praise and worship na tayo, ano pong ginagawa ninyo? Kinukuha na po ninyo yung mga bag ninyo. Di ba? Nakasukbit na yan. Para pagtapos ng praise and worship, thank you God! Aalis na kayo. Tapos yung mga lakad ninyo, hindi nyo lang nakikita, pero pag nakita kayo sa camera, parang may karera di ba? Ba't ko ito sinishare sa inyo? Ito yung gagawin nila. Biruin nyo, sa araw ng Passover, ang gagawin nilang pagpapanggap, parang ready na kaming umalis. Siguradong aalis kami. Siguradong tutuparin ni Lord yung pangako niya. Aalis kami ng Egypt. Ililigtas kami ni Lord. Kaya ready sila. Lahat sila ready at kumakain sila in celebration kasi bilisan lang natin to, aalis na tayo dito. Yan po ang kwento. Saan ko nilagay yung ko? Ayun pala. Yan po ang kwento ng Passover. Yan ang ginagawa sa Passover. Anong iniiwasan nila? Sabi ni Lord, I will strike down all the firstborn in the land of Egypt. Papatayin ko yan. Lahat mamamatay. I will execute judgment. The blood, kung may dugo kayo dyan sa pintuan ninyo, and when I see the blood, I will pass over you. Sa Pilipino, lalaktawan ko kayo. Iiwasan kayo nung sumpa. Hindi kayo makakain nung pananakot na yon. Hindi kayo maaapektuhan. Yung panganay ninyo, matutulog, gigising buhay. Bakit? Kasi ginawa mo yung hinihingi ni Lord. When I see the blood, I will pass over you. No plague will befall you to destroy you. Ano pong nangyari? Now the sons of Israel had done according to the word of Moses, for they had requested from the Egyptians, eto na, nakaalis na sila, namatay na yung mga panganay ng Egypt. Lahat sila nagluluksa. Tingnan nyo ginawa ng mga Israelites Lumapit sila sa mga amo nila. They requested Egyptian articles of silver, articles of gold, and clothing. Isipin po ninyo kayo mga Egyptian. Patay yung panganay ninyo, yung kuya ninyong panganay patay, kung panganay yung inyong magulang, patay na rin sila, nagluluksa kayo, lumapit yung mga alipin nyo. Pembarya, ate Pembarya po, pengi naman ako ng gold, pengi po ako ng silver.
Sa kanilang lituhan at sa kanilang pagluluksa, kunin mo na yan. Kunin mo na din to. Halos binigay nila yung kayamanan nila sa mga taga-Israel. At sila'y lumabas doon, bit-bit yung kayamanan. They have plundered the Egyptians. Para mga politiko po yan. Di ba? Kinuha nila. Kaya nga ang tawag natin, plunder, di ba? Plunder yung kaso pag nagnanakaw yung politiko. Bakit? Kasi parang kinuha mo lang, kinamkam mo. Parang ganun. Hindi naman po sinabing nagnakaw yung mga Israelita. Kasi yung mga Egyptians, freely nila binigay eh. Di ba kasi yun ang salita ng Diyos. Yun ang sinabi ng Diyos at finulfill yan ni God. Israel journeyed from Ramses to Sukkot, 600,000 men. Kita nyo yan? 600,000, ganun sila kalakas. And at the end of the 430 years, to the very day, malaya sila at never silang nasakop ng Egypt dahil ang Diyos natin tumutupad sa usapan. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos natin faithful. 2 weeks ago, pinag-usapan natin kasama si Pastor Bong. Sabi niya yung journey ni Jesus from where He is to the cross of Calvary. Ito ay dahil sa dakilang pagmamahal niya sa atin. Alam niyo ba kung kailan namatay si Jesus? Last week. Hindi, joke lang. Kino-commemorate lang natin yun. Walang nakakaalam sa atin kung kailan talaga yung totoong araw na yun. Pero itong sigurado na namatay si Jesus para sa mga kasalanan natin. And on that day, when He died, it was the day when they will commemorate the Passover. Kaya binalikan natin yung kwento ng mga Israelites doon sa Egypt. Dahil hindi lamang pangako para sa mga Israelites sa Egypt yung nangyari. Ito ay simbolo sa kung paano ililigtas ng Diyos ang sanlibutan. And that is through the Passover Lamb. Jesus is the Passover Lamb. Sinabi po sa Matthew yan. When Jesus had finished all these words, He said to His disciples, you know that after 2 days, the Passover is coming and the Son of Man is to be handed over for crucifixion. Nilink niya po yung kanyang sarili. He is the Son of Man. Nilink niya po yung kanyang sarili sa Passover. Ako yung tupa. Ako yung dugo ko yung magbabayad at magpapalaya sa inyong mga kasalanan. Kaya nga po pinakita to ni Pastor Ricky kanina. Katulad po ng Passover Lamb, chosen on the 4th day, si Jesus po pumasok sa Jerusalem 4 days before the Passover. Ang Passover Lamb po dapat unblemished. Si Jesus po walang kahit anong kasalanan. Perpekto siya. Lalaki, siyempre, ang hinihingi, si Jesus po took the form of a man. Ito pong Passover Lamb slain on the 14th day, eve of the Passover. Jesus was crucified on the eve of the Passover. Blood on doorpost, may dugo. May dugo dito, may dugo dito. Bakit? Ganon din naman yung dugo ni Kristo. Dumaloy dito, dumaloy din dito, pahalang, dumaloy patayo dahil tumulo ang kanyang dugo nung siya'y pinako. Freedom from slavery, Jesus frees us from the bondage of sin. Siya po ang ating Passover. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Ano po ang tugon natin sa kabutihang yan ng Panginoon? Ang itutugon natin dyan, mga kapatid, ay ang ating purity. Ang ating purity po. Anong ibig sabihin yan? Tingnan po ninyong simbolismo ng ginawa na Passover sa kanila. Sabi ng Lord sa kanila, now this day will be a memorial to you and you shall celebrate it as a feast to the Lord. Throughout your generations, you are to celebrate this as a permanent ordinance. 7 days you shall eat unleavened bread. Tatanggalin po nila yung leaven sa kanilang mga bahay. Ano ho yung leaven? Ito ho yung nagpapaalsa. Para ho yung tinapay nyo magiging makapal. Tatanggalin yun, kaya maninipis lang yung unleavened bread. Remove the leaven from your houses, for whoever eats anything leavened from the first day until the 7th day, that person shall be cut off from Israel. Ang leaven po ay simbolo ng impurity. Kaya tinatanggal yon, ang sinasabi sa kanila ni Lord, magiging pure kayo from this point on.
Purity ang hinihingi sa atin. Inulit yan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 5. Sabi niya, do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Alam niyo po yung pampaalsa kapag ginanon niyo sa tinapay, yung nagro-roll kayo ng tinapay, umaalsa talaga yung tinapay, kumakapal. Bakit? Maliit lang na leaven, maliit na pampaalsa, maaapektuhan yung kabuuan. Kaya nga, clean out the old leaven so that you may be a new lump. For Christ, our Passover, also has been sacrificed. Not with an old leaven tayo ngayon nagpupuri at nagsasamba at nagre-rejoice, nor with the leaven of malice and wickedness, dahil hindi na tayo nakatingin sa sarili nating gawa, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Katotohanan ng Panginoon sa ating buhay. Hinihingi niya yung ating purity. Kaya nga inulit ni Pedro yan. Sabi niya, do not be conformed to the former lusts, but instead be holy yourselves, because God told us, you shall be holy, for I am holy. Itong utos na be holy, anong ibig sabihin nito? You are to be set apart. Kadalasan po tayo, gusto natin kaparehas tayo, katulad tayo ng ibang taong nakikita natin. Paalala ko po sa inyo, huwag kayong titingin sa iba. Tumingin kayo sa ginawa ng Panginoon para sa atin. At yun ang susundan natin. Kasi marahil mukhang masaya yung iba, nagpa-party sila, buti pa sila, walang bawal-bawal sa kanila, buti pa sa kanila, ganito, ganyan. Ikaw, isipin mo sa sarili mo, buti na lang make Jesus Christ. Buti na lang siguradong kaligtasan ko. Buti na lang bayad ang mga kasalanan ko. Buti na lang tinubos ako ni Jesus. Yun ang isa-celebrate mo. Kaya huwag ka maiinggit sa iba. Buti pa sila, hindi stricto. Buti pa sila, pupunta lang sila sa simbahan, tas gaganyan lang sila sa mga tao. Uupo sila, matutulog, tas tatayo ulit, gaganyan lang sila. Tas aalis na. Buti pa sila. Dito sa CCF, kailangan pa mag-D-group, kailangan mag-quiet time, kailangan magbasa ng Bible. Ay, hindi po para sa CCF nyo ginagawa yan. Para po yan sa Diyos. Yung po yung hinihingi niya na yung buhay natin, isa sa buhay natin, yung quality ng Diyos, yung holiness ng Diyos, yung purity ng Diyos. At hindi natin kayang gawin yan by our own strength. Kailangan lagi tayong nakasuko sa Kanya. Kaya niyang gawin yan basta nakasuko po tayo sa Kanya. Tingnan po ninyo, sinabi sa Deuteronomy 11, you shall therefore keep every commandment which I am commanding you today. Susunod kayo dahil ang expression ng love natin para sa Panginoon ay ang pagsunod sa Kanya. Ang tanong, sumusunod ba talaga tayo kay Lord? O tayo, mga sarili natin ng Diyos? Minsan po tayong nasusunod eh. Di ba? Parang, sino bang boss, si God o ikaw? Sino bang God? Ikaw o siya? Siya. Siya dapat ang masusunod, di ba? So we are to depend on Him. Katulad si David. In-acknowledge ni David, you have searched me. Lord, kinilala mo ko. You have known me. Alam mo, pag ako'y mauupo, ako'y tatayo. Alam mo ang aking mga pag-iisip. Naiintindihan mo ko. You scrutinize my path. Ibig sabihin yung aking tinatahak na landas, Panginoon, tinitignan mo yan. Sinisilip mo kung nasa tama ako. You are intimately acquainted with all my ways. Dahil alam ni Lord lahat, wala kang pwedeng itago. Kaya lumalapit tayo kay Lord at tinatanong natin siya, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts, and see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Araw-araw po, hingin nyo sa Panginoon. Panginoon, i-cover mo ang lahat ng aking katawan for personal purity. Mula sa aking pag-iisip, wala po akong iniisipan ng mali. Wala po akong iniisip na kasalanan. Eyes, imbis na tumitingin ka sa mga bagay na hindi mo dapat tinitignan, tumingin ka sa salita ni Lord. Nandyan ang kapayapaan, nandyan ang kagalakan, nandyan ang kaligtasan. Diyan ka tumingin. Ears, what we listen to. Huwag na kayong makinig sa mga latest showbiz chika. Di ba? Or di kaya naman huwag na kayong makinig sa mga nagpapakalat ng mga fake news. Anong pakikinggan natin? Yung pakikinggan natin yung salita ng Diyos. Pakikinggan natin yung encouraging stories ng mga tao na kaya palang magbago ng buhay ng Panginoon ng ganyan. Kahit gaano kalala yung buhay, nagbabago. Yun ang mga pinakikinggan. Heart,
ang mga motibo po natin nagibang nasa tama? O meron tayong kasamaan na nagpapagana po sa atin? Ang hands natin, itong mga kamay ba, can you say you are proud of your hands? O alam ninyong itong mga kamay na to gumagawa ng kasalanan? O wag mong kurutin yung katabi mo. O naku, ginagawa mo yan. Di ba? Wala, malinis po tayo. Malinis tayo hindi dahil perpekto tayo, pero dahil nilinis tayo ni Lord. Di ba? Feet, where we go, how we spend our time and our energy. Marami po sa inyong gusto ng patunay. Totoo bang kaya nating gawin yan? Ang magpapatotoo po sa atin ngayong hapong ito bago tayo magtapos ay isa pong campus missionary. Tawagin po natin at samahan tayo dito si Marian Allende. Growing up, I wanted so much to gain acceptance and love from my parents. So I tried pleasing them by excelling in my academics. At home, my two siblings and I would always see our parents fight and would receive harsh and painful words from our father whenever we did something displeasing to him. This left me extremely traumatized. I was afraid of committing mistakes and disappointing my parents because I knew then what was to come. Curse words would be heard all around the house. Because of this, I grew up as a shy, awkward, and timid little girl. I simply focused on being a consistent honor student from elementary to high school because that's what my parents wanted me to be. Then I reached my tipping point. I became so tired of pleasing my family and of our domestic situation that I began retaliating against my parents. Whenever my parents would scold me, I would talk back at them with harsh and painful words. I also had anger towards my siblings, which destroyed my relationship with them. This led me to grow distant from my family. My mental health also suffered as I was always worried, afraid, overthinking, and drowning in my own negative thoughts with no one to whom I could be accountable. Then, when I reached my first year in college in 2020, I had my very first boyfriend. We committed ungodly sexual acts, and that was also the time wherein I became so exposed to pornography. As we reached our 6th month together, he eventually broke up with me. In the midst of the pandemic, I did not take the heartbreak well. My whole being was deteriorating. I had a hard time eating and sleeping. My chest was always heavy, and I cried day and night. And I was hopelessly and helplessly looking for someone or something to ease my pain. I couldn't open up to my family because of my estranged relationship with them. And although I had a few friends whom I was able to open up, I realized that there was still something missing. Deep down, there was a void that clearly could not be filled up by me, my family, nor by my friends. And while scrolling on social media, I stumbled upon a video where a Christian woman was sharing her story. At the end of the video, she asked the viewers to accept Jesus Christ. Feeling desperate at that time, I accepted Jesus as my personal Lord and Savior. This led me to watch various Christian content on social media until I remembered Elevate, which had been the talk in the town wherein I live, Las Piñas City. I searched for them on Facebook and was instantly drawn to the online youth services. As days passed, I noticed that the heavy feeling in my chest was little by little being lifted. My journey towards encountering Jesus began. And after almost a year of just watching Elevate's youth services, I decided to participate in their online True Life retreat in March 2021. In that retreat, I realized what Jesus has gone on a cross for my sins because of His love for me. I decided to surrender my life to Him completely and committed to grow in my personal relationship with Jesus. I eventually joined the discipleship group of my retreat facilitator. Having a personal relationship with Jesus freed me from the savory of doubt, worry, fear, and overthinking. I found peace, comfort, and contentment in God because of the promises in His Word. God also worked in my heart to forgive my family and reconcile with them. As a result, I am now able to talk intimately to my parents,
and improve my relationship with my siblings. I take the initiative for us to have accountability time and prayer time together. And after years of praying, I was able to finally invite them to attend a Sunday service in CCF last February 2024. Praise God. And they all decided to accept Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Praise God. Amen. I was also given the opportunity to serve in various Elevate events. My D group leader now is also a campus missionary in Elevate, empowered me to host some of our campus seminars and campus services. I also said yes to the opportunity of becoming an intern at Elevate while still a student because I saw the need to reach out to the youth. And while I genuinely enjoy doing campus missions, I actually had a goal for myself to become a news reporter after I graduated. But God was constantly challenging this goal of mine if it was His will for my life. Until I read Romans 10:15, which says, "And how will the message be proclaimed if the messengers are not sent out? As the scripture says, how wonderful is the coming of messengers who bring good news." I knew then that God was calling me to serve Him as a campus missionary. I surrendered my dreams to God, embraced His will for my life, and I experienced His peace and joy. And just last January 2024, I became a campus missionary trainee after having completed raising my support. Amen. I now focus on discipling 11 young girls while conducting missions in my assigned campus. I am Marian Allende, once a slave to fear, doubt, pride, and sin, now a messenger of the best news ever. To God be all the honor, glory, and praise. Purihin po ang Panginoon sa kwentong buhay ni Marian. Si Marian po ay kasama ngayon ang kanyang D-group leader na si Talia. Diba? Parang Marimar lang. Si Marian, tsaka si Talia. Marimar mode pala sila. Pero ito ho ang parang highlight sa akin. No? Pinangarap ni Marian na maging tagabahagi ng balita. No? Newscaster or news reporter. Well, she is now a reporter of the best news ever. Bit-bit po niya yung gospel. At sana ho, wag niyo hong kaliligtaang ipagdasal, hindi lamang po si Marian. Ang D-group leader po niyang si Talia ay campus missionary din. Marami pa ho silang mga campus missionaries. Ito ho yung mga nagtatangkang magkausap ng mga estudyante. Yung mga anak po ninyo na nasa school, ipagdasal nyo sana magkaroon ng campus missionary doon para hindi sila mapabayaan, para yung kanilang growth tuloy-tuloy lang. Ito po yung ginagawa ng mga campus missionaries natin. Pwede po ba natin silang ipagdasal? Can you raise your right hand of blessing upon them as we pray for them? Lord, Heavenly Father, we thank you for Marian and for Talia. Marami pong salamat na tinawag niyo po sila para maglingkod sa inyo at ginugugol po nila yung kanilang time, yung kanilang effort para po sa mas magandang bagay. Ito po ay para sa ikaluluwalhati mo at para makilala ka pa ng mas marami pang kabataan dito sa Pilipinas. Gamitin po ninyo si Marian at saka po si Talia. Tulungan niyo po sila na sila po ay manindigan sa iyong katotohanan, na protektahan po sila, Panginoon, sa lahat ng attacks ng kalaban, at na sila po ay maging matibay sa kanilang paninindigan sa pananampalataya sa iyo. At yung kanilang buhay talaga ay sumalamin ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan at ng iyong pagmamahal. May they constantly, Lord, abide by your promise, abide by your faithfulness all the days of their lives, Panginoon. We lift them up to you and their ministry. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ating mga campus missionary. Bukod po sa purity, dito tayo magtatapos. Hindi pwedeng iiwas lang sa kasalanan. Hindi pwedeng aayawan lang yung mali. Hindi pwedeng magtitino ako bukas. Ay, joke lang. Bukas na lang ulit. Ay, joke lang. Next week na lang. Hindi po ito parang diet. Naranasan nyo na po mag-diet? Diet na tayo next week ha, may kainan. Di ba? Diet na tayo bukas ha, may kainan pa. Hindi, next week na lang, birthday pa ni ganito. Ito po, hindi pwedeng dinidelay ito. Ano tong pursuit na ito? Kung meron tayong hahabulin,
meron tayong isa-spend time, yung focus natin, ibibigay po natin saan? Tingnan po ninyong sinabi ni Apostle Paul, "For the love of Christ controls us. Having concluded this, that one died for all, si Jesus, therefore all died, and He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf." Pag sinabi pong Christ controls, ang Greek word po dyan ay suneko. At ang ibig sabihin po nun, kayo ay mahigpit na nakakapit. Ang Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa atin, mahigpit na nakakapit sa atin at hindi siya bibitaw. Because our God is a promise keeper, our God is a rescuer, so we respond in faith. We respond in trusting, we respond in obedience, and in living only for the King of Kings and the Lord of Lords. He deserves all the glory, all the honor, and all the praise. He is our Redeemer. He is our Savior. He should be your Lord. You should follow Him completely. Why don't we end this time in prayer? Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, lumalapit kami ngayon sa iyo at sumusuko. Kinikilala namin, Panginoon, yung iyong kadakilaan, yung iyong katapatan at kabutihan. Panginoon, sa lahat ng ginawa mo, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa buhay namin ngayon, O Diyos, maraming salamat po. Inaalay namin po ang aming buhay sa iyo. Inaalay po namin ang lahat ng aming panahon, desisyon, ang aming pananalita, ang aming mga relasyon. Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay upang isalamin ang iyong kabutihan. Habang nagdarasal po tayo at nakapikit ang lahat, kung meron po sa inyo ngayon na hindi pa nakasuko kay Jesus Christ at tumatayo pa kayo sa sarili niyong paa, bihag pa kayo ng kasalanan, bihag pa kayo ng iba't ibang bagay niyong pinagsisisihan, oras na po ngayon para kayo ay sumuko. Nililigtas kayo ng ating Panginoon, ang hinihingi niya, ipagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo. Pwede ko bubang ipagdasal yan? Kung sino man po sa inyo ang hindi pa talaga nagsabi, Lord, sumusuko na ako sa iyo, ayoko na, ikaw na po ang masusunod. Susundin na kita habang buhay. Sino po ang willing sumuko ng ganyan? Itaas po ninyo inyong kamay at ipagdarasal po natin kayo. Nakikita po namin ang inyong kamay. Sige po, keep it raised. And kahit po kayo dyan sa balcony at saka sa balcony, ayan, nakikita ko rin po kayo. Habang nakataas po ang inyong mga kamay, pagdasal niyo po itong mga salitang ito. Sabihin po ninyo ito sa inyong sarili. Panginoon, kinikilala ko po ang aking lahat na pagkakamali. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Nagpapakumbaba ako, O Diyos. Marami po akong problema at alam ko hindi ko kaya ito mag-isa. Pero ngayong araw na ito, Lord, tatandaan ko po ito. Na sa puntong ito, Hesukristo, ikaw ay aking dinadakila bilang aking Diyos at bilang aking tagapagligtas. Burahin mo po ang aking lahat ng mga kasalanan. Patawarin ako, palayain ako, at bigyan ako ng buhay na siksik, liglig at umaapaw. Maranasan ko ang iyong grace, O Lord. Maranasan ko ang iyong power, O Lord. Bigyan mo ako ng breakthrough, Panginoon. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Kung pinagdasal mo yan ngayon, pwede mo nang ibaba ang iyong kamay at ina-assure kita na ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay naririnig ang bawat daing mo, ang Diyos natin ay kasama natin. He is our waymaker, He is faithful. Why don't you rise up? Tumayo kayo ngayon, magbigay ng papuri, pasasalamat, luwalhatiin ang ating Panginoon. Lord Jesus, we worship you in this place. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good day, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Church Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po.
Maraming salamat sa pagsisimula ng ating bagong series tungkol sa pagiging simula at wakas ng Diyos. Para po sa ating unang katanungan, bakit importante na maunawaan natin ang Diyos bilang Alpha at Omega? At ano ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na buhay? Ayan. Sa palagay ko, yung kahalagahan ng pagkakakilanlan natin sa Panginoon bilang Alpha and Omega, katulad ng ginamit ni Jesus na title niya doon sa Revelation 1 verse 8, kung saan bago niya ipahayag yung katapusan ng mundo, ang pinakilala muna niya yung sarili niya na siya yung umpisa at dulo. Mahalaga ito kasi dito natin maiintindihan, mga kapatid, na kapag tayo meron uncertainties in life, hindi tayo sigurado dun sa direksyon, confident ka. Kasi alam mo na pwede kang sumandal sa Panginoon dahil alam niya ang umpisa at alam niya ang dulo. 'Di ba? Mas matibay na sandigan yung kasiguraduhan na meron ka sa Panginoon. At sa Panginoon, palaging sigurado dahil alam na nga niya yung umpisa. Bago pa nag-umpisa ang umpisa na siya eh. At bago pa matapos ang lahat, siya rin yung tatapos. Patungong walang hanggan. So, to have this picture of who God is really a comforting thing. Kaya ngayon, kapag meron kang hinaharap na problema, bagamat hindi mo pa alam ang solusyon, kaya mong sumandal, Lord, you are the beginning and the end. You are the Alpha and Omega. Sasandal ako sa iyo. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero tiwala akong bibit-bitin mo ko dahil alam mo kung saan ako papunta. Praise God for that po. For our second question, paano natin mauunawaan ang kahalagahan ng Passover sa pagliligtas ng Diyos mula sa kasalanan at kamatayan sa kasalukuyang panahon? Unahin muna nating tignan, wag yung kasalukuyang panahon. Tumingin muna tayo doon sa naunang panahon. Kasi ito yung nag-e-establish kung ba't mahalaga yung Passover, no? Ang establishment po nito, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Pinakita yan ng Panginoon nung nagkasala si Adan at saka si Eva, dinamitan niya sila ng balat ng hayop. At dahil doon may dugong dumanak. Hindi lang po sa Passover nangyari yon, pero even in the Garden of Eden, it already happened. And that is a proclamation that the only redemption for human beings, for you and for me and for all of us who are watching and listening, is that blood should be shed. At hindi lang basta-basta dugo ito. Pwede, kung basta-bastang dugo ito, kahit sino pwede nating sabihin, ikaw na lang mamatay, ikaw na lang magdusa. Pero kailangan po pure, kailangan spotless, at walang ibang naka-achieve nung ganong klaseng identity apart from our Lord and Savior Jesus Christ. So when you think of the Passover and you remember that Jesus died on the cross for you, He is the worthy sacrifice. At sa araw-araw mong buhay, kapag dinadoubt mo yung, mapapatawad pa kaya ako ni Lord? Matutubos pa kaya ako ni Lord dito sa kalokohang ginawa ko? May lusot pa ba ito? Ang iyong takbuhan, namatay si Kristo sa krus at bayad yung kasalanan mo. Kailangan mong magbagong buhay dahil ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iyo. Para po sa ating pangatlong tanong, sa panahon ngayon na hindi pinapahalagahan ng karamihan ang purity, ano ang katotohanang kailangang malaman ng lahat patungkol dito na may kaugnayan sa ating pananampalataya sa Diyos? I think one of the things na na-realize ko in my Christian walk is that you cannot draw near to God with all your impurities. He is a holy God and he does not kumbaga hindi mo nakokonekta sa kanya yung impurity, yung kasalanan, talagang hindi pwede yan dun sa poder ng Panginoon. So when you live your life daily, you remember that Jesus purified you. When He shed His blood, He covered your sins. You were purified, you were washed clean. Diba? Though our sins are scarlet, we are made white as snow. Yun yung concept na ginawa ng Panginoon sa atin eh. At dahil nilinis niya tayo, mabuhay tayo na pinupursu natin yung kalinisan na yon. That is very important. And every day in our lives, if we live lives that we want to please the Lord, you are living a life of worship. Hindi mo kailangan magpunta sa simbahan para lang mag-worship dahil araw-araw na bangon mo, araw-araw na gising mo, pinupuri at sinasamba mo ang Diyos dahil sa pagpili mo sa tamang landas. Salamat po, Brother Paul, sa pagsagot na aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan namin kayo sa isang Night of Learning on April 23 at Night of Worship
sa April 24 with none other than Matt Redman, live dito sa CCF Center. Get your tickets sa ticketmax.ph and for more information, bisitahin niyo lang po ang facebook.com/CCF Exalt Worship. Get your tickets now at baka maubusan po kayo. See you there, and that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!